Hello guys, kumusta? Napansin ko kasi nitong mga nakarang araw na maraming nagtatanong about sa kung ano ba yung trabaho na meron dito sa car parts na to. Okay? So ito guys, ayaw kong manira o wala akong intention na manira or something i-demotivate kayo. Gusto ko lang magkaroon kayo ng vision at saka gusto ko lang na magkaroon kayo ng awareness kung anong mga klaseng trabaho meron dito sa Poland. Okay? So total nag-request kayo na i-reveal kung ano ba yung mga trabaho na meron doon at yun kasi yung karamihang nakikita ko sa ngayon na trabaho na napupuntahan ng mga nag-a-apply or mga papuntang Poland. Okay? So ano nga ba yung mga car parts na yon? Huwag na tayo mag-mention kung anong company, basta mga car parts. Okay? So ganun na lang. So ano nga ba yung trabaho doon? Ang magiging trabaho nyo doon pala is a warehouse worker. Ang produkto nila ay mga parts ng sasakyan. Mostly na trabaho na unang mapupuntahan mo pag sa car parts ay it's either magpipick ka ng mga items or magpuputing. Picking or putting kung tawagin doon. Ano ba yung picking? Yung picking, ayun po yung kukolektahin nyo yung lahat ng order ng isang clients at pagsasama-samahin nyo at pag nakumpleto nyo na yon, ilalagay nyo sa conveyor at merong sasalood doon sa conveyor, merong kukuha ng items na yun para i-double check kung kumpleto ba at kung walang damage yung item, kung okay siya. Then saka ngayon ilalabas for delivery para i-transport doon sa client. Ngayon, ano naman yung picking? Yung putting. Yung putting naman po, yun yung mga bagong dating na items na isasalansan nyo doon sa mga lalagyanan na yon. Kasi kung mayroong nagpipicking, siyempre mauubos yung stock doon sa lalagyanan na yon, sa shelves na yon, at siyempre meron ding dapat nagpuputing para ma-refillan yung mga items na nakalagay doon. So ganun po yung trabaho. Yun po yung normally na magiging trabaho nyo doon. Based sa experience ko, masasabi kong mahirap ang trabaho doon. Alam nyo kung bakit? Kasi napakalawak ng warehouse na yon. Yung struggle doon is maglalakad kayo within sabihin na natin 9 hours or 9.5 kasi may break kayo na 30 minutes at yung pasok nyo doon normally nasa 10 hours. Sarap, di ba? Kasi lagi kayong OT. But hindi lang basta normal na lakad, guys. Kasi meron silang speed na hinahabol doon. So may speed na required doon na yung speed na yon ay nakadepende sa kung gaano mo kabilis makukuha or maiipon yung item na kinokolekta mo. Okay? So meron pong requirement, may speed, hindi lang basta maglalakad ka. So it means kailangan mong bilisan as much as you can. So kailangan mo talagang bilisan maglakad. At imagine, yung lalakarin nyo, I think parang kasing haba siya ng 500 meters. Dulo to dulo. So ganun po siya kalawak. Okay? Lalakarin nyo yun. Halimbawa, yung isang item ay nandun sa kabilang dulo at yung isang item naman ay nandun sa kabilang dulo. So wala kang ibang magagawa kundi lakarin nyo yung haba na yon at bilisan syempre para ma-meet nyo yung required na speed. Okay, so yun yung struggle number 1. Maglalakad kayo maghapon sa buong trabaho nyo at may speed na nire-required. Pangalawang struggle, syempre yung mga kinukuha mong item minsan mabibigat dahil nga car parts, minsan mararanasan especially sa mga lalaki, no, kasi mas mabibigat yung mga parts na na-assign doon sa mga lalaki. Yun yung mga nasa sa baba, kumbaga pinaka first floor ng warehouse. Mabigat yung ibang parts kasi mga piyesa nga siya ng sasakyan at hindi lang isang klase ng sasakyan kundi minsan mga piyesa ng truck, ganyan, piyesa ng kung ano-anong klaseng malalaking sasakyan. So ewan ko kung na-imagine nyo yun, basta may mga brake desk, ganyan, malalaki as in solid na bakal. Kaya
kailangan physically prepared ka sa mga ganung bagay. Okay? Pangatlong struggle. Yung mga mabibigat na items, minsan hindi yung tipong kukunin mo lang dyan sa baba. Dahil yung iba, aakyatin mo pa, kailangan mo ng ladder. So gagamit ka ng ladder at kukunin mo yung item na yon, ibababa mo kasi hindi mo kayang abutin. So kailangan ng ladder. So yun yung struggle number 1, 2, 3, 4. Sabihin na natin struggle number 4. At ang delikado pa doon guys, no, kasi based on my experience ko nga, may mga item minsan na nakapatong sa taas na sobrang bigat. Then nandun yung chance na pwedeng mahulog sa'yo, mahulog direkta sa'yo, at mahulog ka sa hagdan. At pwede ring maipit yung paa mo or kung ano dyan. So pwedeng mag-cause ng injury, no? Kaya kailangan sobrang ingat mo talaga. Kailangan mo maging maingat. But ang problema, kailangan din at the same time ng speed sa trabaho. So kailangan mong magmadali. Yun yung mga bagay na talagang hindi ko kinaya. Kasi may speed silang nire-required at the same time, yung mga bagay na tulad niyan, sinabi ko, kukunin mo sa taas na mabibigat. So pwedeng mag-cause ng accident at lalong mapunta sa wala yung pinaghirapan mo dito sa Poland. Ano pa bang struggle yung ma-encounter mo? Okay, so siguro minor struggle na lang to pagdating naman doon sa equipment na ginagamit nila. Kasi minsan nagluloko rin yung mga scanner na ginagamit nila. Kasi kapag nagpipick ka, binabaril mo lang ng binabaril mo lang, ini-scan mo lang yung mga QR, yung mga ganyan, mga barcode. Ini-scan mo lang. At automatic yun doon sa system, babawas yun kapag pinik mo, kapag i-out mo. So ganun yung sistema nila. Kaya based dun sa naging experience ko, overall hindi siya okay na trabaho. Siguro para sa mga beginner or sa mga papunta rito, okay lang naman na tanggapin nyo na lang muna yan, then magtrabaho kayo for a few months, like 1 to 2 months. Hindi naman ganun ka big deal siguro sa inyo yon. Pero ingat-ingat na lang pag nandun, and lumipat na lang kayo pag nandito na. Ang importante makatawid eh. Importante makapunta ng Poland. Then pag nandito na, anyway, pwede naman kayo maghanap ng ibang mas magandang trabaho at mas magaan na trabaho. 'Di ba? Kaya doon sa mga nakapag-apply na doon sa na yon, mga warehouse na ganun, huwag po kayo masyadong mag-alala. Dahil dito sa Poland, madali lang po lumipat ng trabaho. Mas madali kaysa sa Pinas. Kung sa Pinas, kailangan mo pang mag-submit ng mga medical, ng mga resume, ng mga ganyan-ganyan, kung ano-ano dyan. Dito, hindi na kailangan eh. As long as meron kang valid visa, meron kang passport, at saka meron kang dito, PISA number, yun yung isa sa mga requirements din dito. Pasok ka kagad, pwede ka na mag-start sa trabaho. Then, about sa mga medical dito, libre na yung sa ibang mga agency, libre na. Pero meron ding ibang may bayad, dinideduct doon sa salary nyo. But mostly ng mga agency dito, ganyan, pagka nagpa-medical kayo, so free na yon. At yung medical is schedule naman kayo, hindi naman kayo pupunta basta-basta sa hospital nang walang referral. So yun lang po. Medyo nalalayo na tayo sa topic natin. So yun lang po yung topic natin about doon sa mga nagtatanong kung mahirap ba yung trabaho doon sa mga car parts warehouse. Okay? Basta about sa application nyo papunta rito, wag po kayong mag-worry na baka mahirap yung trabaho nyo pagdating nyo dito. Pag nandito na kayo, yun nga, tulad ng sinabi ko, madali lang lumipat ng ibang trabaho. Kaya no need to worry about sa mga ganyan. Okay? Basta importante, makatawid muna kayo dito sa Poland. Right? So hanggang dito na lang muna itong video natin. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, comment lang po kayo sa ibaba at sasagutin natin pag may free time tayo. Okay? God bless sa ating lahat. Salamat sa panonood at see you in my next video.